I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Thank you, Yusek Claire. First question, Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Ang impeachment po against Vice President Sara Duterte ay kasama yung confidential funds na sinasabing hindi niya raw maipaliwanag ang kung saan ginastos. Alam naman po natin na merong nakaambang impeachment against President Ferdinand Marcos din, ang Duterte Youth. Ang sinasabi po, ang Pangulo ay may pinakamalaking confidential funds sa budget ng gobyerno. Ito po bang prosesong pinagdaanan ng impeachment against VP Sara ay ganito rin pong proseso ang maaring pagdaanan din if in case po na ma-file na sa House of Representatives yung impeachment against PBBM? Nasa kamay po iyan ng House of Representatives. At hindi po dapat natin ihambing ang naging sitwasyon ni Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Correct. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Yes. Nag-a-account ang Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Ayun. Meron na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Ala. Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit na inamin naman ni Attorney Michael Powa na siyang ginawa nila para sa DepEd. 15 million pesos, di umanong ginastos sa Youth Summit, pero pinabulaanan ito ng AFP. At sinabing ang certificate ay hiningi lamang sa kanila ng isang tauhan ni VP Sara. At ito'y inamin nga po ni Attorney Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of Committee on Good Governance. So kung ano man po mangyayari sa sinasabing impeachment, bahala na po ang House of Representatives patungkol po dyan. Wala pong kamay ang Pangulo kung ano mangyayari sa ganyan. But do you agree po, Yusek, na yung paggamit po ng mga LSS ay talagang normal po sa paggamit ng Confi and Intel funds? Meron po kasi tayong tinatawag na proper accounting. Maliwanag po yan sa Joint Memorandum 2015.01. Kahit sabihin po nila na ito'y aliases, dapat po ang mga tunay na mga dokumento ay alam po ng SDO, alam po ng gumamit, hindi po basta-basta pwedeng gumamit lang ng aliases. Tama. So dapat po ito ay naka-account properly at yung mga original na mga dokumento ay dapat po nasa vault ng nasabing ahensya. Wow. At kapag ka po natap lang ng COA at nagkaroon ng pagtatanong, pwede po nilang ilabas ang lahat ng mga dokumentong ito. Yun, Hindi pwedeng magmaang-maangan ng SDO na wala siyang alam. At sa katunayan po ay yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd. Maliban lamang po siguro kay sa Vice Presidente Agoy. at kay Colonel Achiga. Alak. Oh, Speaking yan. of impeachment, last question ko na lang, Apo. Sabi po ni VP Sara ay kahit nandyan ang impeachment o wala, ang investors' confidence daw po sa ating bayan ay bagsak at yung foreign direct investment sa ating bansa. Kaya wag daw siyang gawing rason kung bakit pangit po yung takbo ng ating ekonomiya. Yan po ang kanyang paniniwala. Kung yan po ang gusto niyang gawing naratibo, wala tayong magagawa. Pero magbase lamang po tayo sa mga dokumento. Correct. At yung mga natatamasa po natin. Puro naman po siguro negatibo ang sasabihin ng Pangulo, ng Vice Presidente sa pamahalang ito. At nakita naman at pinatunayan niya na wala siyang balak tumulong sa Pangulo sa anumang
issue patungkol sa bansa. Correct. Nakakalungkot po yun. Thank you po. Maraming salamat, Eden. Next Oh, question, ano, Alvin Eden? Baltazar, Radyo Pilipinas. Narinig nyo yun, guys? Check out. So, narinig nyo yun, mga kababayan, yung sinabi ni Jose Castro. 'Di ba yung explain niya. Tama nga naman siya. 'Di ba? Sabi ko nga, lagi, wala kayong maibubutas sa Pangulong Marcos Jr. Kasi nga, sabi ni Eden Santos, pinakamalaking confidential fund. Yes, totoo yun. Kung tutuusin nga, Pangulo lang ang may karapatan. May kumbaga, allowed na may confidential fund. Hindi ang Vice President. Ewan ko bakit nagkaroon ng confidential fund yan yung babae. No? So, itong explain ni Jose Castro, medyo natauhan si Eden Santos, 'di ba? Alam nyo, itong mga Duterte party list, nagsampa ng impeachment for impeachment para sa Pangulo. Ang tanong, ano po ang ebidensya? Para mag-file kayo ng impeachment laban sa Pangulo. Baka hindi nyo alam, si Pangulong Marcos Jr., very meticuloso po 'yan. Pagdating sa pera, very organized ang kanyang pamumuno. For sure, lahat po ng confidential fund na kanyang hawak at siyempre na igagastos niya sa tamang paggastusan, binabalik niya lang po yan sa mamamayang Pilipino. Like for example guys, magbibigay ako ng example. Tulad nung isang araw, may upload ako. 'Di ba? Isang video. Tumulong po ang pamahalaan sa Maguindanao del Sur. 'Di ba? Saan galing ang pera? Galing po sa tanggapan ng Pangulo. So, ibig sabihin, yung galing sa tanggapan ng Pangulo, ano po yun? Yan po yan ay confidential fund niya. Ngayon, pangalawa, example, sa pagpupunta ni Pangulong Marcos Jr. sa bawat region, no? Nagbibigay po siya, no, ng mga milyon-milyon sa mga LGUs. Katulad po ng itong 2003, ang dami ang pinuntahan no? Alam niyo magkano binigay ng Pangulo? Mayroong 10 million, 20 million, mas mahigit pa doon. May 50 million pa. Saan po galing yun? Mga kababayan, galing po yan sa tanggapan ng Pangulo. Means, sa CF niya. So, yung CF ng Pangulo, lagi kong sinasabi, hindi po basta-basta yan. Kahit 5 giring-giring yan, nakalista po yan, may resibo. Yun yung sinabi ni Jose Castro. Lahat po yan, very organized, na sa board po yan. If ever, na ang COA, lahat po yun mailalabas para maiipipresenta sa COA. Na dito napunta ang lahat po ng CF ng Pangulo. Kaya nga sabi ko, wala po kayo maibubutas kay Pangulong Marcos Jr. dahil very aware yan sa paggamit ng pera. Yan ang pakatandaan nyo. Baka hindi nyo alam, ang Pangulo, ang ginagawa niya nga, ini-inspeksyon niya yung mga malalaking proyekto. Yan pa kaya yung mga paggamit ng pera? Do you think hindi niya ini-inspect yan? Siyempre, naka-itemize po yan, mga kababayan. Kaya, useless lang yung nagpa-file ng impeachment labang sa Pangulo. Tama yung sinabi ni Jose Castro, bakit? Saan kayo makakita? Na gumastos ba ang Pangulo ng 125 million, 11 days lang ba? Diba? Parang natauhan nito si Eden Santos Kaya, magtatangka kayo, mag-file ng kaso laban sa Pangulong Marcos Jr. Naku po, mapapahiya lang kayo. Sa totoo lang, mapapahiya lang kayo. Baka mabaliktad pa kayo Remember, ang Marcoses, matagal na po na yan, binibintangan. Mga panahon pa. Dekada na po yan binibintangan. Pero walang nangyayari sa pagbibintang. Kasi, ang mismong nagbibintang, gawain nila kaya hindi basta-basta nyo mag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Nako, mamumurit lang kayo sa totoo lang. Kaya tama yung sinasabi ni Jose Castro. Di ba? Ngayon sa lahat. Yun, sa lahat ng mga DDS, siguro naman sapat na yung sinasabi ni Jose Castro. Di ba? Si Jose Castro trial lawyer, trial ko trial lawyers yan Kaya alam na alam niya kung ano isasagot niya. Masupalpal kayo talaga. Ako naman, ini-example ko, yung confidential fund na yan,
alam ko, napupunta yan sa mga magagandang kamay. Ibinabalik lang ng Pangulo sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng ayuda na galing sa tanggapan ng Pangulo. Saan galing yon? Yan ang CF niya, for sure. Correct me if I'm wrong. Oh, di ba? Yung mga ayuda na sinasabi nyo? Oh, ayan nga, oh, in-example ko yung Maguindanao eh. Tagpa 5,000 ang bawat pamilya. Saan galing? Sa CF ng Pangulo, tanggapan ng Pangulo. Baka hindi nyo alam. Kaya nga sabi ko, lagi kayo kasi mag-research. Alamin nyo mabuti kung saan napunta. O, saan paggiginamit ng Pangulo. O, kayo talaga, kayo talaga kahit kailan. Gumagawa lang kayo ng mga istoryahin nyo. O, hindi nyo naman na alam kung anong punot dulo. O, hindi nyo alam kung saan, kung ano yung pinagsasabi nyo. Istoryahin kayo talaga. Yung sinasabi ni Sara Duterte na nabagsak ang ekonomiya. Excuse me? O, may video ako in-upload dyan. O, ilang investment? 3 point something trillion yun. 22, 23, 24. O, puro kayo fake news eh. Ayan, mga black propaganda lang yan, yung sinasabi ni Sara Duterte. Kasi siya mismo, wala naman siya naitulong sa bayan. Hindi naman siya nakakatulong sa Pangulo. Puro, tingnan nyo, kung saan pupunta, palaging sa dahek. Magaling lang siya magsalita sa social media. Puro paninira. Di ba? Kaya wag siyang magiging source ng mga fake news. Siguro, nakikita nyo naman ang magandang takbo ng ekonomiya ng bansa ngayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Yung mga dides, walang alam yan kasi hindi naman nagre-research. Kung ano po yung napulot nilang marites sa Quiapo, yun po ang ilalabas nila sa social media. Pero remember, majority ng Pilipino alam nila ang magandang takbo ng ekonomiya ng bansa ngayon. O, sa panahon ni Digong, magkano ang bigas? Mahal. Sa panahon ni PBBM, na ipababa niya. 'Di ba? O, tulad yan. Naggera na naman ang Iran at ang Israel. O, nagbabadya na naman tumaas ang langis. Ngayon, mag-aray-aray na naman kayo. Aba, dumiskarte po tayo. Para hindi tayo umaray. Kasi, hindi na po kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. kung tumaas ang langis. Pero kahit papano, gumagawa siya ng kaparaanan. 'Di ba? Ang Pangulo, maparaan po yan. Kasi nga, sanhi nga ng Middle East, yung gera dyan. O, dahil dumadaan dyan kasi ang mga barko na nagde-deliver ng mga langit sa buong mundo. Hindi lang naman sa Pilipinas buong mundo apektado pag nagkaroon ng gera sa Middle East. Ganun lang po yun. Kaya magdasal na lang po tayo para umupa yung away nila. Wala tayong magagawa. Kasi yan guys, biblical po yan. Kung magbabasa kayo ng biblical, makikita nyo po doon. Yung gera na yan, sa Middle East na yan. Walang katapusan talaga yan. So, yun lang aking naidagdag doon sa tungkol dito sa Duterte party list na nagsampa ng impeachment kay Pangulong Marcos Jr. For your information, wala kayong maibutas. Mark my word. I guarantee you. Wala, as in wala. Very organized ang Pangulo at mitikuloso yan. So yun guys, ang aking pinaka latest updates video sa inyong lahat. Inulit ko lang kasi itong video na ito kasi yung live ko kanina medyo mahina. No, ito para mas marinig ng mamamayang Pilipino sa mga tungkol dito sa mga issue na ito. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.